Vice President Sara Duterte imbierna na. Pinagmumura sina President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at Martin Romualdez. They started destroying my name. Binastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado, nyo, ninyong lahat. Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Nagbitiw ng mga maanghang na salita si Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez sa kanyang online press conference nitong Sabado ng umaga. Inihayag ng Vice Presidente ang kanyang mga saloobin, habang nananatili siya sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao 1st District Paulo Duterte, upang samahan ang kanyang Chief of Staff na si Zulica Lopez, na nakadetain sa Kamara matapos mabigyan ng contempt order noong November 20, 2024. Giit pa ng Vice Presidente, sinisira umano ng kampo ng First Lady ang pangalan ng kanyang mga tauhan, hinggil sa issue ng kanyang confidential funds. Kahit na wala raw ebidensya ang mga ito na magpapatunay sa mga alegasyon laban sa kanyang opisina. Tinawag din ni Sara na tila isang show umano ang ginagawa ng House of Representatives na nagdudulot daw ng dahilan upang hindi raw magampanan ang kanilang trabaho. Umalis ako sa administration. Kailan ba nagsimula yung atake nila? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? After that meeting with the Makabayan Bloc and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado, nyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing. Anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha, kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha, hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise ng bigas. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Liza Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video, sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money, millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang,
na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo, dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Ganito gagawin ninyo. Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil kasi masama sa bayan, hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Isiniwalat ni Sara na mayroon na siyang taong binilinan na kung pinatay raw siya, papatay naman umano ng ito sina Bongbong, First Lady Liza at Romualdez. Sinabi ito ni Duterte sa isang virtual press conference sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte sa House of Representatives, kung saan siya tumuloy upang maging malapit sa kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez na nakadetain doon, matatandaang noong Miyerkules, Nobyembre 20. Nang isyuhan ng contempt order si Lopez sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability dahil umano sa liham ng Office of the Vice President sa Commission on Audit na naglalaman na huwag ilahad sa Kamara ang audit nito sa ahensya. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan lang, nung mayor pa. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon